Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Eight of Swords, the King of Pentacles, the Six of Pentacles, and the Sun. Okay, so base sa mga barahan na to, pwedeng you will still be feeling helpless about somebody, especially if you are also dealing with the same zodiac sign or earth sign din. Okay? Parang hindi ka pa rin makaalis or makakawala sa tao na ito. Okay? Pero may chance na sa mga susunod na mga araw, pwedeng makaramdam ka ng happiness. Okay? Kasi pwedeng may gagawin itong tao na ito na parang in a way makakampante ka. Parang may maibibigay siya sa'yo or may magagawa siya sa'yo na to make you feel good or happy. Okay? And then we have here the Two of Wands, the Knight of Wands, the Death card, and the Three of Swords. Okay. But unfortunately, yung happiness na mararamdaman mo na yon, pwedeng hindi siya mag-last, hindi siya magtatagal. Kasi parang may heartache dito and something will end also. So yung parang mga ginawa niya or mga pinapakita niya sa'yo na magaganda, pwedeng tumigil din yon. Okay, and then Three of Swords, pwedeng may third party or pwedeng hiwalayan kanya or meron siyang gagawin na that will really break your heart. Okay? And then we have here the Hermit, the Ten of Cups. So, mag-iisip ka ngayon. May isip mo tuloy na, is it worth it staying in this relationship? Nandito nga ako sa relasyon na ito and yet I feel alone. I feel abandoned or cold na siya sa akin. Ganyan. So, mag-iisip-isip ka na. And then we have the Fool. And then we have the High Priestess. Fortunately, may magiging magandang result yung pag-iisip mo na yon. Kasi you will be wise with your decision. Pwedeng lalayuan mo tong tao na to and you will begin your new journey in life. Okay, na parang ayaw ko nang mamroblema dyan, ayaw ko nang ma-stuck dyan, kakawala na ako. Okay? And then we have here the Lover. Ang interpretation ko dito kay Lover na to is loving yourself. Kasi you are looking at yourself here. You are reflecting na parang pwedeng may isip mo na, bakit hindi ko mahalin muna ang sarili ko?
Okay? And maybe then, when you start loving yourself, pwedeng siguro darating din yung tao who will see the beauty in you and will love you for who you are. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. So we have here the Page of Swords, the Six of Wands, the Moon, and the Five of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, merong kang makakausap or may mag-reach out sa'yo, especially if this person is air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay? So, at first, pag nag-reach out sa'yo yung tao na to, syempre feel mo, nabibigyan ka niya ng panahon, pwedeng ang tagal-tagal nyo na namang nag-uusap, ganon. Pero, biglang may malalaman ka. And, it will create confusion in you. And pwede rin na magkaroon kayo ng argument about it. Hindi ko lang sure exactly kung ano ito, but it's a secret or something that will be revealed to you. Okay? Pwedeng manggagaling din mismo sa kanya. Okay? Or pwedeng may mga pinagsasabi siya na parang nalabuan ka. So, ikina-clarify mo and then biglang mas lalo kayong nagkagulo na dalawa. Okay? And then we have here the Devil, the Three of Cups, the King of Cups, and the Ten of Wands. Pwede na itong tao na to, siguro meron pa siyang mahal na iba. Pwedeng may third party. Okay? Basta meron siyang gusto na iba. And that can be the problem. Parang attracted third party love and problem. Okay? So, pwedeng yun yung pag-awayan ninyo. So, let's see. We have here the Emperor. So, syempre, hindi niya yun i-admit sa'yo. Syempre, itatago niya yun. And then, we have here the Queen of Cups. But at this point, pwedeng na-fall ka na dito sa tao na to or pwedeng mahal mo itong tao na ito So, it does not matter. I mean, oo, magagalit ka at first. Pero, I think, ma-accept mo kasi mahal mo. And then, you will try to work it out with him or her na parang, okay, sige, nag-iintindihan ko, ganyan. I accept. Just don't leave me, ayusin natin to. Yung mga ganun ba na style. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune and the Knight of Cups. Fortunately, pwedeng magbago yung situation. Pwede na pakitaan ka naman niya talaga na mahal ka niya or at least show you kindness, show you compassion and love. Okay? And then we have here the Six of Swords. Yeah. So, pwedeng magkaroon ng positive changes eventually. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero, ayun nga, mauuna na may experience mo yung kilig. And then, the problem. And then, saka ngayon, magkakaroon ng mga positive changes.
Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, we'll see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. We have here the Nine of Swords, the Ten of Pentacles, the Star, and the Two of Cups. Okay, so bahit sa mga barahan na to, parang nai-stress ka with your person, with your relationship. Nai-stress ka kung magiging masaya ba kayo. In-overthink mo yung mga bagay-bagay. In-overthink mo yung future nyo, what will happen. Kung may pag-asa pa ba na mabuo kayo or yung family nyo, kung may pag-asa pa ba na magkabalikan kayo, pwedeng mga ganyan. Kasi ino-overthink mo rin kung mahal ka ba niya or hindi. So, ang daming mong questions sa mga susunod na mga araw. Ang daming gugulo sa isipan mo. Okay? And then we have here the Six of Cups, the Six of Pentacles, the Seven of Swords, and the Hangman. Okay. So, may chance na meron makikipag-ayos sa'yo, makikipagbalikan. Okay? Pwedeng at first, parang may mga peace offering siya sa'yo. May mga gagawin siya ng mga bagay para makampante ka, para tanggapin mo siyang muli sa buhay mo. Pero, alam mo yon, it's a trick. It's, basta winawisan ka nitong tao na to. Meron siyang hidden agenda. Of course, hindi niya sasabihin sa'yo kasi hidden na. So, parang pakitang tao. Okay? Nandito si Hangman. So, pwedeng ibig sabihin, wala ring magiging progress sa connection ninyong dalawa kahit na sabihin natin na nakikipagbalikan siya or makikipagbalikan ka. Okay? And then we have here the Strength card. Pero talagang inaamo ka niya dito. In fairness, namimiss ka rin naman niya. Okay? Pwedeng nagsisi din siya kaya humihingi siya ng kapatawaran sa iyo. Pero kasi, hindi pa rin kasi siya nagbabago eh. Yun yung problema eh. And since hindi siya nagbago, yung situation nyo before, maaaring ganun pa din. Hindi rin nagbago. Okay? Pwedeng nag-guilt trip lang to ngayon. Pwedeng nakukonsensya lang or pwedeng kailangan ka lang niya. Or yun nga, namimiss ka niya. Kaya nakikipagbalikan siya. And then we have here the Eight of Cups and the Eight of Wands. Okay. So, may chance na layuan mo itong tao na ito. Dalawa yung choice mo. Layuan mo yung tao na to or continue talking to this person or continue entertaining this person. Okay? Pero ayun nga, Ace of Wands. Mas malaki yung chance na balikan mo siya. And yung pakikipagbalikan mo sa tao na to, it's more on the physical side or the passionate side. It's not love. Yes, there's attraction. Yes, there is lust there, but a deeper connection. Medyo alangan yun. Okay? But papasukin mo pa rin yan, babalikan mo pa rin yan kasi there is hope in you na it might progress into something deeper.
But unfortunately, with the Eight of Cups rin here, you will not find yung hinahanap mo. Kaya nga nandun yung option for you to just walk away. Kasi hindi mo mahahanap sa kanya yung talagang kailangan mo or gusto mo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.